Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, cheese papalitan na. Ayan mga kababayan, nagtatanong kung Marcoleta di mapipilit na sumama. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. President Bongbong Marcos Jr. calls for unity, cooperation. Yan ang sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos po ng halalan, magkaroon po ng pagkakaisa at kooperasyon mga kababayan. Pero ito naman po yung sinasabi natin dito sa thumbnail natin. Kung Marcoleta di mapipilit na sumama or makipag-unity or makipag-cooperation. Ito po ang dahilan mga kababayan. Kung Marcoleta nagsalita mga karbi natin, ito. Sabi niya po, tama yung pagkakaisa. Sabi po ni Senator Marcoleta. Tama yung pagkakaisa, pero kung ang tatahakin ay mali, no, hindi mo ko maisasama dyan. Kapag mali ang tatahakin, hindi mo ko mapipilit na sumama riyan. Palakpakan po natin. Tama naman. No? Talagang tama po yung pagkakaisa, pero kung mali po ang daan na inyong tinatahak, ay hindi po sasama sa inyo nasanay tayo congressman si Senator Marcoleta. Di ba? Dahil sa palagay niyo po ba, no? Tama ba ang tinatahak ng ating bansa ngayon para hindi ayusin, no? Tama ba na makipag-cooperate ang mga senador sa tinatahak ng ating bansa ngayon? Or kailangan repasuhin ng mga senador, no? Yung mga totoong issue, totoong problema ng ating bansa. No, sana lang, di ba? Sana po itong ating mga senators ay maging katulad ni Senator Marcoleta. Hindi po nagbibingi-bingihan at hindi nagbubulag-bulagan sa totoong issue ng ating bansa. Palakpakan po natin. O yan mga kababayan, hindi po sasama. Hindi makikipag-cooperate, hindi makikipagkaisa kapag mali ang tatahakin nilang daan. Alright? Ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto. Eto pala. Si Speaker Martin Romualdez pala ang nag-invite, no, na maging part or maging member ng prosecution panel itong si Lima at si Jokno mga kababayan. Ito po ang balita mula sa News 5, no? The House Speaker has invited me to serve on the prosecution panel for the upcoming impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. I have accepted. Hindi mo pa ba accept ngayon makakaganti ka na? You have the opportunity, you have the chance, no, na makaganti ka sa Duterte by doing this, no, mga kaubayan. Magpapakipot ka pa ba, no? Kayo ni Jokno. My decision comes from a place of duty and principle. Nako. I have always stood for truth. Di nga. Sa bagay, pinanindigan niya naman yung katotohanan talaga mga kababayan na siya po at ang driver niya ay nagkaroon ng relasyon, di ba? At si Dilima po ay sumayaw-sayaw pa doon po sa Bilibid. Umamin naman siya, di ba? Sa mga ginawa niyang yun, alright? Accountability and the rule of law across different administration regardless of a political affiliation. Patawa rin ito. Parang walang ganun sa'yo. Hindi, joke lang. Pero parang ganun talaga no?
Parang wala naman talaga, regardless of political affiliation. Hindi nga. Nung panahon ba ni Pangulong Duterte, you agree? Hindi naman di ba? Bago ka pa kinulong. Di ba? Kasi naging, di ba? Department of Justice Secretary. So, well anyway, the judgment is in the hand of the Filipino people, mga kababayan. No, ayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po sa baba para malaman po natin, mga kababayan. Right? O, ito naman po, mga karibin natin, alamin po natin, no? Or kilalanin natin ang mga posibleng this is the possible composition ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O, nandito po si Luestro, Representative Acop, Joel Chua, sino to? Zamora, zoom in pa nga natin. Ito si Pangilinan Panalangi. Sino ba itong representative ng Oriental Mindoro, mga Arman Panaligan, yan, mga kabayan. Representative Lawrence Defensor, sino pa? Si Flores Gutierrez at si Libanan. Tapos dito po sa baba, ito si Bungalon, Atcharon, Jokno at si Dilima. Sila po, mga kababayan, ang mga posible na maging House panel, no, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mukhang matitindi ang galit nito sa Duterte. Mukhang hindi nagkamali si Speaker Martin Romualdez sa pagkuha ng mga ito. Dahil mukhang siya unang tingin pa lang yung mga galit na ito sa Duterte, mga karami natin. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At ito, kilalanin po natin yung nag-second top notcher, no? Pumapangalawa sa mga party list ang Duterte Youth Party List, mga kababayan, no? Matitindi pa lang mga mga nominee, no? Yung first nominee po nila si incumbent Congresswoman Cardima, 27 years old, from the University of the Philippines, a military officer in the AFP Reserve Force. Yan, mga kababayan. At ang second nominee naman po, eto, kaya pala galit sila sa mga sa mga makakaliwa. Ito naman po ang second nominee, mga kababayan, si Congressman Berlin Lingwa, 26 years old, from the Philippine National Police Academy and from Mountain Province, mga kababayan. So, yan mga nasa ito, ang pangatlo po nilang nominee, si Congressman Ron Bawalan, 26 years old, from the Philippine Military Academy and from Kalinga Province, Cordillera. Yung tatlong nominee lang po, no? Kasi tatlo lang naman ang pwedeng umupo, mga kababayan. Sila po ang mga congressman or mga representative ng Duterte Youth. Kaya pala, mga kababayan, galit na galit ang Duterte Youth sa mga makakaliwa, sa mga NPA, di ba? Kasi mga pala sila talagang they have the purpose, mga kababayan. They have the purpose, alright? Gusto ko lang i-share, mga karibin natin, kasi parang nakaka-proud din. Kumbaga, sila, yung Duterte Youth po, mga kababayan, ang naghain ng impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. No? Palakpakan po natin sila. Alright, ang last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video. Ito po, mga karibin natin, mula po sa Philippine News Agency. Sabi po dito, the Lakas CMD has cemented its status as the most dominant political party in the House of Representatives, securing 104 seats in the May 12 midterm elections and bowing full legislative support for President Ferdinand Marcos Jr.'s Bagong Pilipinas agenda. No? Ayon po yan kay Romualdez, no?
So yan mga kabayan, ano po ang masasabi niyo diyan? Malakas daw talaga sila eh, no? Dahil sa resulta ng May 12 midterm election. So yung iba, eto marami pong nagko-comment mga kabayan na sinasabi nila na parang may something talaga eh. Kasi biruin mo, nakapasok yung mga kulilat sa kanilang mga rally, di ba? Hindi naman gaano karami yung tao sa kanilang mga rally. Like Bam and Kiko Pangilinan, mga kabayan. Hindi naman yan sumagi sa ano. Diba? Sabi nga ng iba, bihira ko lang makita sa YouTube at Facebook ang mga ito. Diba? Pero bakit ganoon? Sa bagay mga kabayan, the real survey is not on YouTube or Facebook, mga karibin natin, but sa election talaga. No? So, whether we like it or not, that's the result. And maybe, kung magko-complain po yung ibang yung maghahain po ng complaint, no? Yung ibang mga kandidato to really check the real, no? Count of their votes. So, abangan na lang po natin. Baka magkaroon pa ng, sabi nga ni Kiko Pangilinan, milagro. Nako po. Anyway, sa nag-comment. Anyway, sige mga kabayan. Eto na, i-play na po natin yung video na ito at bigyan po natin ng reaction. Okay, eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang matapos manalo sa pagka-senador, si Rodante Marcoleta ay usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y posibleng rigodon na mangyayari sa Senado, pagbabalik sesyon ng mga dating senador at bagong senador. Kaya naman panawagan ng taong bayan na sana'y bumaba na lang sana raw sa pwesto ang kasalukuyang Senate President at ipalit ang bagong senador na si Rodante Marcoleta sa kanyang pwesto. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? So, for example lang mga kababayan, dahil wala na po si yung gusto nilang ipalit si Senator Cynthia Villar, di ba? Yung gusto nilang ipalit noon dati kaya Senate President Chis Escudero. So, kung sakasakaling magkakaroon ng pagkakataon, no? Itong si Senator Marcoleta palitan si Escudero. Tanong, papayag ba kayo mga kababayan na si Congressman Marcoleta ang papalit kay Senate President Chis Escudero? No? Yan ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa wakas, isang magandang balita. Rodante Marcoleta, isa ng ganap na senador, minahal at binoto ng buong Pilipinas matapos pagtulungan ng mga kapwa niya kongresista at tanggalin sa kanyang mga komite sa Kongreso. Sa wakas, nagwagi na ang inapi at posible di umanong maging susunod na Senate President ng Senado. Ayon pa sa patanong na online post ni Optic Politics sa kanyang official FB page, magkakaroon ng bagong Senate President sino? Na tila sinagot agad naman ito ng marami sa ating mga kababayan. At ayon pa sa kanila, mas mabuti na magrigodo na sa Senado at sana'y palitan na lamang kasalukuyang Senate President at ang dapat ipalit ay si Rodante Marcoleta dahil matapang at walang kinikilingan. Doon lang sa tama at binabatikos ang lahat ng mga buhayang politiko na kahit na inapi at kinuna ng pwesto ng mga kasama sa Kongreso ay matapang na nanindigan pa rin sa tama at hindi nagpapasindak. Kaya panawagan naming taong bayan, karapat dapat siyang ilagay sa mataas na pwesto sa Senado. Mga posibleng favor kay Marcoleta to become Senate President: Bato, Bongo, Aimee, Camille, Mark Villar, Tia and Alan Cayetano, Ligarda Villanueva, Mig Subiri at Bam Aquino. May vote for Marcoleta, abogado matalino. Okay naman si Senator Bongo, kaso mahinahon magsalita. Bagay dyan si Sir Marcoleta. Para yang nasa Senado, madagdagan ang memory nila na tuyo na. Palitan si Quezon, ang papalit ay ang matalinong senatorial candidate na si Kong Dante Marcoleta. Magaling sa batas, may tapang
at paninindigan. Hindi pumapanig sa mali, end quote. Matapang na pinatunayan naman ito at nagbigay ng opinyon ng batikang journalist at solid DDS na si Jay Sonsa sa kanyang FB account. Ayon pa sa kanya, "Hello Batasan, you have a problem." Para kay Martin Romualdez at sa kanyang mga asong congressman, "Look what you have done for being brazenly arrogant. You just made a small fry party list representative, a giant national political figure, and a political hero." Attorney Rodante Dizon Marcoleta, representative sa GIF party list, inalisan ng posisyon sa 19th Congress, inalisan ng membership sa iba't ibang committee, dinuro-duro at hinamon pa ng suntukan, inalisan ng karapatan na makagsalita o makibahagi man lang sa mga hearing ng Quadcom at Tricom, at higit sa lahat, hinamak ng gusto nang hindi man lang binigyan at pinagkaitan ng hopya. Masdan kung ano ang naging kapalit ng inyong pangbubusabos sa kanya. Look at him now. Naging pangbansang simangot, tagapagtanggol ng most trusted and most loved Vice President and elected by 32 million Filipinos, Attorney Sara Duterte. The 1987 Constitution and the law. Isa na siyang senador, posisyon na minsan miniti at inambisyon ni Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi niya napagtagumpayan. Senator Rodante Dizon Marcoleta, the distinguished gentleman from Tarlac, Pampanga, in the Republic of the Philippines, member of the upper chamber of the 20th Congress. Hello Batasan, you have a problem. End quote. Masayang hapon po sa ating lahat. Pasensya na po kayo. Yan, Itong aking mga magandang kasama hapon rito, po. Parang nagulantang po sila sapagkat bigla po akong dumating. Dahil sa gusto ko pong magpasalamat dito mismo sa programa na ito po yung So yan mga kabayan, matapos po ang mahaba-habang campaign period, no? Ngayon lang natin ulit makikitang nagsalita dito sa programang ito si Congressman Marcoleta. At ito po ang kanyang pasasalamat mga kabayan, pakinggan po natin to. nagawa na ako po'y dating kasama talaga rito. Kami po ang nagpasimula ng programang ito. At dahil dyan ay gusto kong dito ko unang sabihin ang aking pagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kababayan na bumoto, tumulong sa inyong lingkod. Lalong-lalo na po ang Iglesia ni Cristo sa pamagitan po ng ibinigay na suporta ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo. At yan po ay hindi ko po makakalimutan habang ako'y nabubuhay. At marami rin pong iba na mga naging kasama ko pong tumulong sa akin hanggang sa may panalo po natin ay may pagtagumpay, yung minimithi po nating posisyon na inaakala ko po na magagamit natin sa lalo pang tapat na paglilingkod sa ating bansa. Yan po. Ay, pero hindi naman nangangahulugan yan, Kong, na kasi nasanay kami once a week or twice a week. Nandito po kayo sa palatuntunan to sa pagkat ito talaga namang ginawa po noon pa man para sa inyo, Kong. Di ba? Ay, hindi ko naman sinasabing alis yun. Kung minaalis nyo na. Hindi. Kasi parang akala namin kapag kayo nandun sa Senado, mga parang bihirang-bihira na. Pero dapat nandito pa rin kayo palagi, Kong. Hindi, hahanap tayo ng tamang pagkakataon para sa ganun ay naibabahagi ko rin sa ating mga kababayang sumusubaybay sa programang ito ang mahalagang bagay na nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa Kongreso. So yan mga kababayan, talagang eto, plano na no. May plano na po. Wala pa man may plano na. Si Senator Marcoleta na ihayag ang mga problema ng bansa o anumang issue na kinaharap ng Pilipinas dito po sa programang ito. Kaya suportahan po natin mga kababayan si Senator Marcoleta. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito. I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao.